Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So tong video na to is random topics lang. About pa rin to sa Lookism. So 'di ba ang modes ng meetup, majority na to dahil online na 'di ba? Online na talaga majority ng meetup. Babae is mabilis na makipag-meet sa mga lalaki na gusto talaga nila sexually attracted sila. Tsaka ginagamit din ng babae yung online para sa non-sexual attention. So, sa mga group pages sa FB, mapapansin nyo yan. Yung mga babae, lantara na naghahanap ng mga pakay talaga nila. Kagaya ng parang Uber Eats na nga talaga nangyayari. Parang Uber Eats na. Kasi, biruin mo, looking for makaka-chat tapos ang dami pa rin talaga mga lalaki na nagsisim. Kasi yung mga lalaki na yan, umaasa yan na makakascore. Yan yung sinasabi natin na possibility of sex, which is hindi naman talaga gagana yan. Nakategorize na yung mga lalaki na yan as emotional tampon at chat-chat lang talaga. So, yung mga looking for naman na for ons tsaka FWB, konting mga lalaki lang din yun na doon naman yung mga lalaki na yun is nakategorize. Babae ito naghahanap ha. Hindi lalaki naghahanap, babae mismo. So, ganyan nakalantaran ngayon. Tapos, marami na rin babae na nagpo-pro. Lalo na yung kakatapos lang nila magtrabaho. Parang, meron ako nakitang post, after ko magtrabaho, hot ako ngayon. Ibig sabihin, kasi alam mo yung ovulatory shift. Lahat ng babae may horny days yan dahil sa ovulatory shift nila. Yan yung sinasabi nilang hot. Now, sa red pill, yung sinasabi nilang hot and cold, kailangan yung push and pull, mga ganun yung method nila. Hindi uubra yan. Kahit nasabihin mo yung babae is meron siyang hot days dahil sa ovulatory period niya, ibig sabihin yun yung naghahanap sila ng makaka one night stand na lalaki is hindi pa rin marunong sila magpigil. Ibibigay lang talaga nila yan sa sexually desirable na lalaki or yung may mga upper hand sa looks. Kasi kung ganyan lang, di sana marami sanang lalaki na na nagkakaroon ng maraming ons, 'di ba? Kung ganyan lang. Kasi biruin mo, kada babae ito meron days sa isang buwan na hot talaga sila. Napapansin ko 'yan sa mga 'di ba nga napapaligiran ako kasi observant ako eh. Merong mga araw na parang flirty talaga yung mga babae, tapos biglang sila yung unang kakausap sa'yo. Siyempre, tatlo lang kami lalaki dun eh. So parang ma-obvious talaga siya, mapapansin mo. As may time na nagsusuot sila ng red lipsticks. Tsaka yung mga red, yung mga pang flirty. Tsaka nagme-makeup sila, nagba-blush, blush on. Tsaka nagpapabango. Yan yung hot days nila. Tapos, mapapansin mo, yung araw lang na yun is ganun sila. Pag napansin nyo yan sa babae, tapos tingin mo naman is gusto ka, tsaka may upper hand ka sa looks, tsaka nilapitan ka ng babae, malaki chance nun pag niyaya mo yun na na mag-ons nga is talagang pagbibigyan ka. Kasi nga, yan yung hot days nila. Pero yung sa red pill kasi hot and cold sinasabi nila. Ibig sabihin game yun. Yung parang ah, kailangan matsyempohan mo na hot or cold yung mood ng babae. Mood swings tawag nila doon, mood swings. So, ito naman is Ferrolo Tomasis ovulatory period. Hindi to hindi to mood swings na meron talaga silang hot days. Parang yung mga aso, 'di ba? Alam mo yung mga aso na kastang-kasta na talaga, yung mga lalaki tsaka babae. Babae rin na aso, ganun din na meron din talaga silang days talaga na So, hindi naiiba yung tao sa hayop. Animals din talaga tayo, hayop din talaga tayo. Kailangan din talaga natin makapagpalabas ng init ng katawan. Now, maraming mga lalaki na hindi alam to, na brainwash sila na hindi gusto ng babae ang sex.
Marami nag-aakala nito na prudish babae na talagang hindi mahilig ng sex babae. Lalaki lang ang may hilig. Diyan kayo nagkakamali. Ang babae, same din yan sa'yo. Actually, mas mahilig pa talaga sila kaysa sa lalaki. Kasi lalaki, pwede mo naman i-pleasure sarili mo everyday. Tsaka kung busy ka, hindi mo na maiisip na malibugan Malilibugan ka lang talaga kung drought ka talaga. Tsaka wala kang experience. Pero kung may experience ka, kaya nga ng lalaki na 3 years, 5, 17 years, 21 years na walang ka-sex Magmamasturbate lang babae, hindi ganun. Babae kasi, binibigay lang talaga nila yan sa sexually dinidesire nila. Pero kaya rin nila na gano'n na talagang hindi makipag-sex. Pero yun nga, mayroon silang hot days kada buwan yan. Pero sa prime age ng babae, 18 to 25, sexually active talaga yan. Mahirap sa kanila na hindi maging active. Kaya nakikipag-ons yan May party day sila, di ba? Yung Friday night tsaka Saturday. So, yan yung napansin ko rin yan sa ka-FWB ko. Sinabi niya na tsaka na lang kita ko kontakin pag horny ako. So, yun. Para talaga silang aso, yung mga babae. Meron talaga silang hot days sa ovulatory period nila. Yan yung mga naghahanap sila ng mga sexy na may itsura, aperhan sa looks. Actually, kahit average looking ka lang, pwede ka nang makascore din basta may fuckable ka na katawan. Yun nga lang, mag-i-invest ka sa gym talaga. Yun ang Pero kung olats talaga mukha mo, is wala, hindi, hindi gagana yan. Hindi talaga gagana. Kaya maraming lalaki na ganun nagji-gym talaga ngayon na kasi nga, nalaman na nila yung game na gusto lang mga babae talaga yung may mga fuckable na katawan. Parang tayo, di ba, yung lalaki. Gusto natin yung mga babae na sexy, may Coca-Cola figure, malaki yung suso, tsaka yung malaki yung balakang, di ba? Yung balakang nila, tsaka yung puwet. So, doon, tinitigasan ka talaga na kahit na average looking lang yung mukha ng babae, is talagang titigasan ka talaga doon. Ganon din sa babae, kahit average looking. Pero pag pangit, ewan ko, siguro pag takpan mo na lang siguro yung mukha na pwede na siguro, basta super sexy talaga. Pero pag hindi mo talaga trip, parang wala rin para sa akin lang yun pagka hindi ka talaga sexually attracted sa mukha, parang wala na rin yung mukha. Kasi meron akong katrabaho na ganun, puti. Sexy talaga niyan. Tambok talaga ng puwet tsaka yung braso niya. Tapos Coca-Cola talaga. Tapos parang yung height niya 5'6". Kaso parang yung mukha niya talaga, parang yung chin niya kasi parang double, double. So parang na-turn off ako, parang nawala yung kalibugan. Nawala yung kalibugan ko. So, gano'n. Depende pa rin yan sa mga lalaki at babae kung ano talaga yung priority nila. Pero sa online kasi talaga mukha talaga tinitingnan yan Tsaka Kaya sa online, napansin nyo ah, s- sa Tinder, pwede ka mag-post na naka-shirtless ka. Ipapakita mo katawan mo na six-pack abs, mga ganyan. Pero sa Bumble, hindi, bawal. So, kung sa Bumble, mukha lang talaga yung priority. Sa Tinder naman, yung Tinder kasi, alam ko pang ons lang talaga yan Tsaka, ginagamit ng mga babae for content. So, may Tinder date sila tapos i-content lang nila. Meron nga naghahanap na ganun Meron silang placard looking for fuck body for content. Ganyan. Doon sila naghahanap sa Tinder. Tsaka, emotional tampon na rin kung gusto nila na may makausap, ganyan. So, parang Uber Eats na yun nangyayari. Lalaki yung dito Parang talaga parang pinagpipili-pilian. Kasi nga, ang dami talagang option ng babae ngayon dahil online na. Tapos, ang dami ring simp. Ang dami ring excess na lalaki, surplus.
Di ba sa Pilipinas, nabanggit ko na yan, 110, 100 na babae, ganyan. 110 na lalaki, 100 na babae. Dito naman sa bansa na to is baliktad. 99 yung kada 100 yung babae. 100 yung babae, tapos 99 yung lalaki. So, short ng isa dito sa bansa na to. Kasi nga, 5 million lang naman yung tao dito eh. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas, parang 70 million na yata dyan, o 170. Basta marami talaga dyan sa Pilipinas. Yun din napansin ko ngayon eh. Marami na rin naghahanap ng babae na ng non-sexual attention. Kasi nga, totoo yung nabanggit ni Alan Roger Curry. Alam ko naman yung mga lalaki na nagsisimp dyan, yung gusto ng kachat is habol lang talaga nila dyan, SEX lang talaga. Basta online, SEX lang talaga habol na mostly ng lalaki dyan. Nagbabaka sakali lang sila na makascore, which is hindi naman tatalab. Sooner or later, ma-red pill na rin yung mga lalaki na yan tsaka mabu-blue pill. Or alam na rin nila talaga yan pero nagbabaka sakali. Kasi hindi naman talaga tatalab yan. Direct talaga ang pinakatatalab. Kaso nga lang, pagka nag-direct ka tapos average looking ka lang or pangit is 100% talaga rejection ka talaga. Paano yung mga drought? Yung ibig sabihin ng drought simula no girlfriend since birth. Tsaka yung wala talagang nagkakagusto sa kanila since bata pa sila. Paano kung hanggang 30 years old na sila, 25 years old na? Talagang papatulan na nila yung non-sexual attention ng babae. Tapos, mahina pa yung kukote, ayaw mag-pro. Kaya nga, proponent na ako ng pro. Actually, exploit nyo na ngayon yan eh. Kasi nga, biruin nyo, ang daming prime age na ng babae nagpo-pro na nagpo-pro na lang. Kaya hindi na advisable talaga na makipagrelasyon ngayon kasi nga yung mga babae is ang dami talagang option. Biruin mo nasa relasyon ka, 'di ba hypergamy nga? Ideally to, long term talaga gusto ng babae. Pero habang nasa loob sila ng relasyon, nakikipag short term sila na yan yung dual mating strategy. Ibig sabihin, parang yung lalaki rin na alpha na may beta traits. Di ba yung mga alpha na may beta traits? Nasa relasyon sila pero nakikipag-on sila or nakikipag-FWB. Yun yung may mga kabit. 2 beses ko na nagawa yan eh. Kaya alam ko na rin yung side ng babae ganun din. Kaso, ito, may posibilidad na majority ng babae ginagawa yun. Or kahit na hindi kabit, pagpo-pro. Ito ang malupit, pagpo-pro. Biruin mo girlfriend mo nasa loob siya ng LTR, long-term relationship, or kasal pa. Tapos nagpo-pro. Kasi ang dami na talaga nagpo-pro ngayon. Biruin mo after nung trabaho. After ng trabaho, feel niya lang talaga hot siya. Hot siya. Tapos biglang sa sideline. Yung iba pa, gusto lang magkapera dahil may bibili na pangluho. After ng trabaho, ganun din sa sideline. Sideline nila yan para talaga kumita at the same time na pleasure sila. Kasi nakakapili sila ng mga lalaki talaga na kahit average looking lang basta may fuckable na katawan. Na sila namimili. Uber Eats na tong nangyayari. Parang Uber Eats na talaga. Or sila pa yung binabayaran dahil may nagpo-pro na nga eh. Kaya hindi na advisable talaga na makipagrelasyon ngayon eh. Kasi nga, parang halos pag nasa relasyon ka, hindi mo nakuha yung babae na pang-una ka or pangalawa ka. Or kahit naman sabihin mo nasa relasyon ka, ikaw nakauna sa babae, may posibilidad talaga na gawin niya yun eh. Makipag-ons talaga siya eh. Kasi dual mating strategy nga, di ba? Kasi meron na mga ganyan eh, university files na babasa ko sa Facebook na kahit yung lalaki nakauna tapos biglang nakikipag-ons dahil nga sa dual mating tapos nabuntis ng ng ibang lalaki. So,
Yun yung ano kasi, yung dual mating kasi ang ano nun eh. Parang yung mga alpha na lalaki na nasa relasyon na nagkaka-side chick. Sa lalaki kasi, walang problema, hindi mabubuntis eh. Siya makakabuntis, which is dagdag sa responsibilidad ng lalaki kung tanga-tanga yun. Pero kung babae kasi, nabubuntis eh. Yun lang ang pangit dun eh. Tsaka ano, yung babae is nagko-compare. Hindi kagaya ng lalaki na, nagko-compare tayo, pero dun pa rin tayo talaga dun sa ka-long term natin. Sila kasi nagko-compare eh. Pagka mas magaling talaga sa kama yung kabit nila is talagang may chance talaga na iiwan yung lalaki nila na ka-LTR. So, hindi lang to sa new generation eh. Alam ko nangyayari na yan dati pa eh, kasi ang dami talaga mga kabit. Marami rin mga stupido na tao na kinakagat nila yung mga explanation ng babae na wala daw time yung asawa nila, busy sa trabaho. Ang totoo lang nun is nakukulangan yung babae sa sex. Malamang hindi na araw-araw ng lalaki yon kasi busy sa trabaho. So, hinanap niya yon sa ibang lalaki. So, naghanap siya ng ano. Hindi alam to ng mga ano eh, ng mga majority ng lalaki. Pag ang cheating ang pinag-uusapan, hindi yan about emotion, about yan sa sex, sexual pleasure or sexual desirability. Lahat ng cheating may involve yan na sex. Kasi kung mag-cheat ka lang para sa non-sexual attention, pwede ka naman magbakla. Di ba? Babae to or mag-boy best friend, yung ginagamit nilang beta male na ano, na panglabas-labas. Yun kasi rason nun eh. Kung mag-cheat ka, na dahil sa emosyon na sinasabi nila, 'di ba? Or non-sexual attention, is pwede naman nila kunin 'yun sa mga orbiter nila. Kaso, ang cheating na sinasabi natin, kesyo lalaki pa to or babae, involve ang sex. So, 'di ba sa babae, dual mating nila, alpha fox, beta box. Ganon din naman sa alpha na may beta male na tendencies and traits eh, na nag-i-stick sila na pang long term, tsaka meron silang side chick na promiscuous na ano, bad bitch na tinatawag nila, which is yung magaling nga sa sex. Or mas maganda pa dun sa misis nila. Kasi nga, nag-agree kayo na ano, na pareho kayo na may upper hand sa looks. Usually talaga kasi, both gender to ha. Ang pinanglo long term ng both gender is yung average to below sa looks nila. Yan talaga yung pinanglo long term. Kasi nga sa black pill, ulitin ko, sa black pill, treatment is base sa looks. Dami pa rin talaga nagko-cope eh. Oo nga, makaka-hit ka ng mga average looking na babae or above pa sa'yo. Pero hindi magko-commit sa'yo yan ng pang long term. Kasi ang gusto ng long term is yung security. Tsaka long term nga eh. Ibig sabihin security, ibig sabihin stable relationship. So kung pipili ka ng above sa'yo, malamang treatment sa'yo niyan doormat. Na ano, yun lang yun, kaya ganun. So, kaya nga hindi na advisable ngayon na ano eh, kasi online eh. Lahat ng babae may cellphone na. Kahit pa ikaw nakauna dyan sa babae na yan. Kasi meron ganun eh. Meron akong mga katrabaho dati na meron silang karelasyon tapos nakipag-on sila dun sa ano, sa katrabaho ko na isa. Yun yung may na-hit na 6, 'di ba? Na kwento ko sa inyo. Yun yung nakwento ko sa inyo dati na ang dami kasing dumadaan eh kasi kakain eh. Kaya pa-post-post ako eh. Yun nga na ano, mahirap na may pagrelasyon ngayon. Kaya mas maganda talaga mag-pro ka na lang. Paramihin mo na lang talaga pera mo. Ngayon lang ako ano eh, naisip ko na to, na-realize ko na rin to na ano, mas maganda mag-pro na lang talaga. Na, oo nga, magko-condom ka, pero hindi naman naiiba yun eh. Kung chad ka naman, nakikipag-ons ka, ganun din, magko-condom ka pa rin naman para maiwasan mo yung STD pag nag spin ka ng plates.
So, mas maganda talaga. Parang, oo, gynocentric pa rin naman yung pagpo-pro kasi nga terms and condition pa rin ng babae. Tsaka nagbabayad ka. Pero, ang kagandahan doon is palagay yung loob mo. Hindi ka nakakaisip na, baka nag-cheat yung kapartner ko. Ah, ginawa lang ako ng option ng kapartner ko kasi kupas na siya. Yung mga ganon. At least, meron kang peace of mind kasi nga, pera mo lang yun nilalabas eh. Tsaka mas advisable ko, wag na kayo mamili ng mga magaganda, mga ganyan, yung babayaran nyo na mahal. Mas maganda talaga is magpalabas lang din kayo talaga. Kahit pa sabihin mo pangit eh. Basta 700 ng ganon. Consistency. Sa akin kasi more on quantity ako eh, sa quality eh. Yun lang talaga sa akin. More on quantity ako kasi may stretch mo yung 1.5 mo sa dalawang bus ng nut mo. Biruin mo kasi yung ibang nagpe-presyo na may itsura, tinatasan nila dahil alam nila yung commodity, dahil sa looks nila eh. Pero pag na-blackpill ka, tingin mo sa babae, kepyes lang talaga sila lahat eh. Tingin mo lang talaga sa kanila lahat kasangkapan. Yun yung perspective ko pero depende na lang yan sa lalaki kasi iba-iba naman tayo ng experiences eh. Tsaka brainwashing, pasok mo pa yung brainwashing kung ano yung mga fetishes nyo, di ba? Meron nga ako nakita sa Facebook, sabi kung ano daw yung sinearch mo na fetishes sa porn. Ganun ka raw. Ganun ka raw na pagkatao. Well, di naman masusukat yun doon eh. Na ano eh. Yung sinesearch mo lang kung saan ka lang talaga ma-arouse o mato-turn on. Pero once na nandun na yan, promise kahit pa sabihin mong pangit yan, basta game na talaga. Tsaka hindi naman yung straight yung katawan, walang dede. Kasi minsan talaga hindi ka mato-turn on sa ganun eh. Kahit sabihin mo maghubad pa sa harap mo yan. At least meron din naman talagang kaunti. Yun yung pwede mo na pagtiyagaan. Basta makapalabas ka lang talaga. So, biruin mo. Kasi dati nga ayoko mag-pro eh. Meron akong video dyan eh, parang sabi ko kasi gynocentric yun. Although hindi pa rin talaga ako nagbabago ng strand. Gynocentric talaga ang pagpo-pro. Pero ngayon, dahil sa nangyayari na nagka-catch up na tayo, syempre black pill, kailangan mag-catch up tayo sa mga pinagagawa ng mga mga babae ngayon so mas ideally na talaga kung hindi mo nakukuha sa ONS yung babae or FWB, which is gagamit ka na ng minimal effort at minimal investment, is mas maganda mag-pro ka na lang talaga. Kasi hindi na advisable talaga makipagrelasyon ngayon. Oo, may seryoso, pero kupas na. Tangina, anong edad nun? 30 na. 'Di ba? 30 na, tsaka na naging seryoso. Kasi nagpakasawa sila ng fling-fling, boyfriend-boyfriend, mga ganyan. Hindi sila serious nung kabataan nila kasi nga, mga ganyang edad din talaga is 18 to 25. Kagaya rin talaga ng lalaki yan na ini-stretch talaga nila yung So, kala mo kayo lang lalaki may strategy na gano'n, na i-stretch nyo yung multiple partners. Babae rin gano'n. Babae, iba matatalino babae. Nakikipag-LTR sila eh. Ito ang twist na ito, nakikipag-LTR tapos nakikipag-ONS or FWB. Hindi mo alam yan kasi magaling sila magtago eh. Or kung ONS yan, isang hit lang. Tsaka walang emotional attachment dyan, hindi mo malalaman, promise. Wala talagang kabakas-bakas kasi nga, walang emotional attachment eh. Hindi nagbabago ugali, hindi nagbabago yung pattern ng niya, ng ginagawa niya, consistent pa rin yung text niya sa'yo. Hindi mo malalaman talaga, lalo na pagka-ons. Kasi marami na akong mga college friend na ganyan eh. Mga kaklase ko nung college, mga babae talaga nakikipag-ons talaga sila sa hindi lang sa ngayon generation yan na kahit pa nung araw nung panahon ko, nung college days ko na biruin mo naman edad ko sa inyo, 'di ba? Yung mga bago pa ngayon, mga 21 pa lang ngayon, 22. Nung college ako, ganun na rin talaga. Ngayon lang talaga lumala dahil online talaga eh. At least dati, may niche max pa. Ibig sabihin yung mga
kagrupo nila sa campus. Ngayon, online. Biruin mo, from Mandaluyong to Quezon City, magmi-meet up para lang mag-ons. Or Laguna to Cavite. Basta yung online na talaga, promise. Alam mo yung pagka-interesado talaga, ginagawan talaga nilang paraan para lang sa kalibugan. Meron ngang gumagawa nun, basta yung libog na talaga sila. Gagawa talaga ng paraan para lang makipag-ons. Babae at lalaki yan ha. Basta trip nila yung isa't isa sexually. Kahit na magkalayo sila ng lugar dahil nga online na ang majority ng meetup is talagang ganun. So, minsan ibibisitahin nyo yung mga pages dyan sa FB na kahit nga yung dating app, parang ganun na rin talaga. Parang hook up apps na rin talaga yan eh. Kaya hindi na maganda may pagrelasyon ngayon. Tsaka, oo, makakarelasyon mo yung babae. Yun lang din naman mabibigay niya eh, SCX. Kasi, biruin mo kung may trabaho ka naman lalaki, hindi mo naman kailangan pera niya. Ganon din sa perspective ng mga independent na babae ngayon. Di ba yung mga independent na babae nagtatrabaho na? Hindi naman nila kailangan dumepende sa lalaki. So, kaya nakikipag-ons na lang sila. Bakit pa sila magiging submissive sa lalaki na hindi naman talaga dinidesire? Ang masaklap pa nun, everyday nila makikita yung pangit na mukha ng lalaki na pinili nila for security, di ba? Sa mga bagong generation ngayon, yung mga nagtatrabaho, mas malaki pa nga sila kumita eh. Napansin mo yung yung in-interview ni Bugoy na Koy Koy. Lahat ng mga babae doon, business woman, tsaka malalaki yung kita kasi nagpapawalk. Hindi, entertainer pala. 'Di ba sa male stripper, ganun, male stripper. Yung babae naman, female entertainer. So may mga tip yun. Yung 10,000 yun na kinikita sa isang buwan. Isang gabi lang ng babae yan sa pagiging entertainer. Tapos kung nagtatrabaho pa yung babae as employee, is pwede pa siyang sumideline as pagpo-pro. Mga singil nila 1.5, 'di ba? O 1.5. Paano kung nakatatlong customer siya? So 4.5 na agad. Kayo, construction worker kayo, nagbubuhat kayo ng tubig. Hindi naman kayo pwede. Promise, talo kayo ng babae. Sa pagbuhok pa lang talaga eh. Talo kayo ng babae. Yung 15,000 yun ng 15,000 yun na per month. 2 araw o 1 araw lang ng babae yan. Kaya nga yung ibang nakakamit ng mga lalaki doon nagrereklamo, nagmamadali daw yung babae. Ginagalingan talaga nila para labasan na yung lalaki. Tapos eskapo na yung babae. Kasi nga may booking sila. Habang nagpapahinga kayo, nagsiselfone yan yung babae. Naghahanap pa ng pangalawa. Tsaka pangatlo. Booking. Malakas na kumita babae ngayon. Kaya mas maganda talaga is ah, pumera na lang din kayo talaga at mag-pro. Dati ayaw ko pa talaga niyan eh. Kasi nga na aasa aasa ka pa sa relasyon na merong mga matitino. Pero ngayon talaga, kahit matino talaga, kasi nga duplicitous nature nga ng babae. Kasi nga 'di ba sa nila sa dual mating strategy nila na ganun nga. Kahit nasa loob sila ng relasyon is nakikipag-on sila. Yun talaga yung totoong strategy ng babae. Ideally talaga, pang long term. Or, kung trip nila yung pogi, magiging submissive sila doon at magiging relasyon. Pero kung hindi nila matali yun is, syempre, uubos ng oras yun. Pagkakupas na sila, dun na rin sila dun sa Pero ideally talaga pang long term talaga gusto nila. Kaya nakikita mo sa lipunan average looking tsaka pangit yung mga nagpo-procreate talaga. Kasi pang long term yan eh. Tapos yung mga pogi may tsura is nag-i-spin ng plate. Bali, parang gano'n na nga lang. Sticking to your lane. Sticking to your lane lang talaga. So yung mga average looking, pangit, yun yung ginagawang pang long term talaga.
Tapos yung may mga itsura, yun yung nag-i-spin ng plates. Nag-i-stick na lang sila ng lane para maging player. Kasi kung lalaki ka na player, mostly talaga ng babae na prime age is nasa relasyon. Kasi ka-work ko lahat ng nasa prime age nasa relasyon. Pero nakikipag-flirt pa rin talaga sila. May chance talaga na ma-hit mo kasi nga dual mating nga yan eh. Yan yung sinasabi ko sa'yo na dual mating. So kung ikaw pogi ka, alpha ka, player ka, yun lang talaga role mo. Manghit, maging side dude. Maging boy toy. Yun lang talaga yung role mo kung pogi ka. Hindi ka makakapagrelasyon kasi tangina may karelasyon yung ihihit mo eh. Tsaka yung nakikipag-flirt sa'yo, nasa relasyon eh. May asawa at may anak eh. Or meron pang boyfriend. So, anong gagawin mo? Prime age target mo, di ba? O, makikipagrelasyon ka. Ulats din yung katayuan ng pogi ah. So, hit lang talaga magagawa nila. Medyo nakaka-frustrate din yun. Tsaka malalaman din nila, may isip din ng pogi. Ayoko na makipagrelasyon kasi kung itong babae na to natitira ko nasa loob ng relasyon, ba't pa ako makipagrelasyon? May chance rin na gawin niya sa akin to na ganyan. Kasi sinasabi ko nga sa inyo na 18 to 25 na babae years old is talagang nasa relasyon talaga yan. Kasi ideally, for survival ang gusto niyan long term. Or nagbo-boyfriend-boyfriend, mga fling-fling, mga ganyan. Pero ideally talaga, for long term talaga yung nila. Alpha Fox, Beta Box, Alpha Seed, Beta Needs. Yung biruin mo, yung beta, pang, pang na-provide, di ba? Minamahal lang sila dahil sa na-provide nila. Yung Alpha Fox naman, ginagamit lang sila for short term. Ons lang talaga. Kaya pala napansin ko yung sa KFWB ko kasi may na-entertain siya na pang long term. So pag ako manghihingi ng ng talagang pag ako nagre-request talaga, nire-reject niya. Kasi ibig sabihin, kinategorize ka na nung babae is for fucking lang talaga. Siya mismo dapat ang magre-reach out pagka horny. So parang ginagamit ka lang din talaga as fuck body. Kasi meron siyang pinoprospect na long term eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kahit nga yung minode 1 ko na katrabaho ko na 'di ba, na may asawa. Wala naman siyang anak. Sinabi niya masaya daw siya. Nasabi na rin ni Rolo Tomasi yun na pag masaya yung babae, hindi raw mag-cheat. Pero, yung sa kanya kasi kasinungalingan. Kasi kung masaya siya, hindi niya ako i-flirt. Hindi niya pipisilin yung muscle ko, di ba? Pero yun nga yun, ganun. Tsaka dati, nagsusuot yun ng lipstick na pula, tapos may bracelet pa na pula. Ibig sabihin hot days yun. Hindi ko nga na yun eh. So pagka, yun yung sinasabi ko sa inyo, pagka naggaganon yung babae, nagle-lipstick, nagba-blush on, tapos pinapakita yung mask, yung mukha nila, lumalapit sa'yo is, yun na yun. I-grab nyo na yung opportunity. Kasi ang flirting and seduction ng babae is ganun lalapit sila sa'yo. Purposely to hindi yung or gagawa sila ng paraan na talagang mag-extend yung usapan nyo, ganyan. Na, yan yung naobserbahan ko kasi, biruin mo naman, puro pepe yung kasama ko sa trabaho, napapaligiran ka ng pepe, di ba? So, may categorization din yan. So, yung may mga pamilyado at anak is, rin, nag-stick to lane lang din sila. Pera na lang talaga kung gusto talaga nila yung phenotype mo. Tsaka, yung babae, gagawa yan ng paraan, lalapit sa'yo, pero hindi yan consistent. Pagka nalaman nila na hindi mo naman talaga sila trip, is stop na sila. Hihinto din talaga sila. So, parang yung mga, lalaki, hindi. Papaka-plastic talaga yung lalaki. Meron mga lalaki talaga na tinitiis yung friendzone na 3 taon eh. So, baka hindi mo masisisi kasi, biruin mo,
Babae kasi maraming option eh. It boils down lang talaga sa option talaga eh. Kung onti option mo, talagang parang limitado ka talaga. Limitado ka sa mga choices mo, di ba? So, sa choices yan. It boils down sa choices. So, paano? Yan lang yung random topics. Kaya sa inyo, mag-pro na lang kayo, pumera na lang kayo. At least yun, nakukuha nyo, prime na babae. Tapos, pwede nyo twice a week. Pero ang suggestion ko is, yung mura na lang talaga kasi magkukondom ka rin naman talaga eh. Wala naman pagbabago. Kahit maganda yan, magkukondom ka pa rin dyan. Kasi may booking yan. Tsaka magmamadali din yan. Na ano, yun na lang talaga maganda. Pangit na makipagrelasyon ngayon. Kaya nagising na rin ako sa ano eh. Ayoko na makipagrelasyon talaga. Tsaka ito yung ka-LTR ko is, oh, yun din yung ginagamit ko na pang long term. Kasi yun yung tutulong sa business ko eh. Para, tsaka pang status lang naman eh. Which is agree naman din naman siya. Kasi from the get-go, sinabi ko naman na siya, ang sinabi niya, monogamous siya sa akin. Ako, ang sinabi ko, hindi ako monogamous. Pagka may nagkagusto sa akin, i- i-entertain ko as FWB or ONS. Kahit pa maganda yun, hindi ko siseryosohin yung babae na yun. Kasi nga, hindi siya naaayon sa plano ko. So, kung sino yung yung babae na down sa plano ko na pang long term, siya yung pipiliin ko. Eh mostly kasi ng mga makaka-ons mo or FWBs, gusto nila sila masusunod. So, hindi pwedeng ganun. Kahit pa sabihin mo maganda ka, pang ganun ka lang talaga. Pang dut-dutan ka lang. Doon na lang ako sa sub 5 ko na ka-LTR at least. Hindi naman ako mag-aanak. Tsaka wala rin akong capacity mag-aanak dahil may varicocele ako eh. Kahit di pa ako mag-condom dyan, talaga hindi ako makaka-reproduce eh. Pera na lang kung ipipilit ko talaga na parating ilalabas sa loob. Pero hindi ko gagawin yun. No. Ganun ako mag-isip eh kung ano yung magbe-benefit talaga ako pang long term. Yun talaga yun. Ganun din yung babae actually. Majority ng babae kaya sila nasa LTR. Tapos ganun din, may ginagamit silang boy best friend daw. Or nakikipag-ons. Kainuman ko lang yun. Kaibigan ko lang naman yun. Ganun. Basta may kaibigan yung babae, matik yan. May dut-dutan na yun nangyayari. Or nakikipag-inuman. So, paano yun lang, peace.